Hello po, magandang gabi sa inyong lahat. Galing po ako sa LTO. Tapos ito po yung ngayon, yung update. Updated po, kumbaga kung sino po baka meron po sa inyo gusto mag non-pro po ang lisensya, tapos gusto po maging professional license, tapos gusto niyo po magpatagdag ng code A1 kasi ako po kasi tricycle driver po. Para ko po siya. Tricycle driver po ako, tapos siyempre, nagdadrive ako tricycle, kaso nga lang, siyempre, non-pro yung lisensya ko nga. Kaya, ginawa ko, pinagdagdagan ko po siya ng code. Ginawa ko po siyang, kumbaga A lang kasi sa akin, tapos non-pro pa. Kaya, ginawa ko, pinagdagdagan ko ng A1, tapos pinapro ko. Kaso nga lang pala, ito po ang bagong update niya sa LTO. Para alam po nating lahat. Tapos, ito po, abangan po, tapos tapusin niyo po yung video ko hanggang sa uli ha, para meron po kayong matutunan. At para kung sakaling kukuha po kayo ng lisensya, meron na po kayong idea. Tapos hindi po kayo mangangapa hanggang sa bandang. Kasi mahirap naman yung pag nandun na po sa LTO, tapos wala pala kayong dalang kung anong mga pinapadala ng LTO na requirements. Di useless po, sayang po yung punta nyo, tapos malayo po pinanggalingan nyo. Ako po, sa Taytay po kumuha. Taytay sa may Taytay. Ito po, nandiyan po yan nasa description. Ito po yung mga resibo ko kanina, yan, papakita ko sa inyo. Yan, Taytay po yan. Yan, Taytay, okay? Kitang-kita mo sa Taytay po yan, okay? Yun lang po. Tapos, mamaya papakita ko sa inyo mga resibo kung magkano po binayaran natin. So, tapusin niyo po itong video ko hanggang sa uli, no? Bali, ang nangyari po, ganito po ang una niyong gagawin. Kung professional ay non-professional po yung lisensya niyo, tapos ipapaprove nyo po, di ba A1 po yung lisensya nyo, pang-motorcycle lang. A1 tapos non-pro pa. So, tapos gusto niyo po maging professional, tapos magdadagdag po kayo ng code na A1 para makaka-drive po kayo ng tricycle. Lalo na po sa mga tricycle driver na gusto po, kaya sa mga gusto po mag-tricycle driver, no? Panoorin niyo po itong video ko, tuturuan ko po kayo para updated po kayo, para hindi na po kayo mga pabanda sa pagkuha niyo po ng lisensya niyo. Okay? Okay. Ang dala ko po, non-pro license, pinapro ko po siya. Ngayon, nagpa-medical po ako. Okay? Bali, ang dadalhin niyo po, ang binayad ko po sa medical. Pero bago po kayo sa medical, kailangan niyo po muna kumuha pala ang kinuha ko pala, ang una pala, kumuha pala ako ng TDC, Tricycle Driver Certificate. Kumbaga ako sa Easy Drive. Okay. 2 Easy Drive. Doon ako sa kanila kumuha. Tapos recommended sila kasi maganda sila magturo. Tapos only po sila pagdating sa mga motor. Kumbaga wala po siyang limit. Hanggat di ka natututo, hindi ka nila bibitawan. Okay. Ako naman kasi tricycle driver na ako pumunta doon sa Taguig. Kumbaga kinuha ko lang talaga yung certificate. Kaya ang ginawa nila sa akin, hindi nila ako pinatagal ng ilang araw. Kaya oras lang tinagal ko ron. Para makuha ko certificate na yun. Pero dapat po active po yung portal nyo. Once na na-approvehan po kayo, tapos yung dati nyo pong portal, dapat po activate po yun. Ako po nagka-problema po yun, tapos pinabalik po nila sa LTO para ma-open po yung portal ko at magkaroon ng certificate. Bali yun po ang ginawa ko, pumunta pa po ang Taytay. Tapos nakuha ko rin po yung certificate na yun nung pumunta na po doon sa pinaka-main nitong 2 Easy. Doon na nilabigay kasi doon ko pa lang na-present certificate ng mga ilang araw lumipas. Okay? Tapos, pagkatapos nyo po kumuha ng TDC, okay na po yan. Siyempre, pupunta na po kayo LTO. Ang bukas po ang LTO natin, Lunes hanggang Biyernes. Okay? Lang po sila, magbubukas sila ng, ang pagkakalam ko, alas 8 ng umaga hanggang basta kasi hindi ko alam, pero ang alam ko kanina pumunta kasi ako sa alas 5 sila natapos doon eh. Pero kasi talaga nila minsan alas 3 sila, yun ang pinakaano ko. Pero mas maganda talaga agahan nyo na lang, yun na po na agahan nyo. Ngayon, mas magdala kayo ng pera. Hindi nila ako kasi pera 1,500 ang dinala kong pera. So nangyari, syempre dala-dala ko yung TDC ko, yung Tricycle Driver's Permit, Tricycle Driver Certificate, dala-dala ko na yun. Ang una kong ginawa, pumunta ako sa medical ngayon, nagpa-medical ako. May binayaran ako doon 500. Okay? Plus na yan. Yun lang po, i-awas mo na yung 2,500 doon sa TDC. Yung TDC, wala mo na yun. Doon na tayo sa LTO, okay? Ang dadalhin yung pera pag kumuha kayo ng lisensya. Pag mag-renew na kayo, ang dadalhin yung pera nasa 1,500. Halimbawa, may dala kayong pera.
1,500. Titignan natin kung kakasya yan ha. Ang dala kong pera is 1,500. Kumbaga, una kong gastos sa medical, 500 agad. Okay, tapos pumunta ako sa pinapunta ako pagkatapos mag-medical, pinapunta ako sa sa window A. Pinagbayad ako. Hindi pa ako doon pinagbayad, tapos binuksan ulit yung portal ko, pinabuksan sa akin, tapos pinagantay lang ako mga ilang minuto, tapos pinapunta naman ako sa window E, tapos pinagbayad ako ng 100. Okay, pagkatapos nun pinagantay naman ulit ako, plus mo na yun bali 600 na. Tapos maya tinawag ulit ako, pinabayad na naman po ako ng 100 again. Tapos hindi na pala ako pinabayad ng ng 100 again. Wala na pala pinabayad sa akin ng 100 again. Tapos ang maya nagantay lang ako ng konti. Maya nag-exam na ako. Bali may mga pipilapin din kayo bago kayo mag-exam. May mga pipilapin kayo mga form binigay sa akin. Kumbaga sinasabi ko rin yung gagastusin nyo. Ang gastos nyo sa pagkuha nyo ng inyong lisensya. Ano po to non-pro for professional A code po yun, tapos dagdag po yun ng paragdag po kayo ng A1. Ang paragdag po ng code is 100 lang. 100 lang po babayaran nyo. Okay, yun lang po yun. Tapos bali nakalagay kasi dito plus 100 change DL. Okay, change code vehicle category. Okay, tapos yung change qualification professional 100. Okay, plus magpapadagdag kayo ng DL code vehicle category, magpapadagdag kayo ng code 100 din, plus replacement fee 250. Okay, bali yun na nga yun. Bali doon ako siningil ng yung kanina kasi ito na ng final yung pagkatapos ko bago mag-exam o pagkatapos di ko maalala, pero meron pa kayong babayaran na 425 plus na po yun. Ipag-plus nyo na po. Una 500 sa medical, tapos siningil ako ng 100 pesos sa di ko alam kung saan nila gagamitin, tingin ko doon sa ID. Tapos siningil nila ako ng change qualification, kumbaga professional 100 plus change DL code. Ito na yung DL code. Kumbaga nagpadagdag ako ng code A1 plus 100 din. Tapos fee replacement. Ito yung replacement fee 225. Bali ang huli kong binayaran 425. Ito na po yun. Yun lang po. Tapos maya tapos po nag-exam na po ako noon. Okay, nag-exam po ako. Ang alam po, nag-exam muna ako bago ko ito binayaran itong 425. Yun po yun. Tapos maya pagkatapos ko po mag-exam, pinapunta nila ako sa TDC. Pinasubok nila sa akin yung wala daw silang tricycle. Ang ginawa nila, siyempre napagdala akong tricycle doon. Nilakasan ko ng loob ko. Ang ginawa ko, pumunta ako, pinadrive nila sa akin tricycle. Yun lang po Sana meron po kayong idea, okay? 500 po sa medical, tapos 100 po sa professional to non-pro, tapos 100 po padagdag ng code. A po yung code mo, non-pro ka, tapos padagdag ka ng A1, okay? Tapos po, kahit di ba non-pro po kayo, tapos nagpa-pro po kayo, ang magiging professional lang po yung A lang po magiging professional, bagong update ngayon. Ito po yung bagong update ngayon ng LTO. Pagdagdag mo, pagka non-pro ka, tapos nagpa-pro ka, yung A mo magiging professional yon. Professional pero A lang yung pang single. Tapos yung bagong code mo na A1, hindi mo po yung pwede ipa-pro. Hindi po yung professional. Non-pro pa rin po yung pan-tricycle. Kaya hindi pa rin po kayo kwalipikado mag-drive ng tricycle na pampasahero. Okay? Ako po nagdadrive po ng tricycle kasi lakasan lang po ng loob. Yun lang po yun. Kumbaga siguro. Sana po meron po na itulong sa inyo lalo na dun sa mga gusto pong mag-drive ng tricycle. Okay? Pwede po kayo mag-drive ng tricycle pagka private po, pansarili lang po. Okay? Pero pag pampasahero po, hindi po pwede. Kasi yung A1 nyo po, na bagong code nyo, na bagong dagdag to sa lisensya nyo, is non-professional yun.
pwede nyo na po siyang i-renew pagkatapos po ng 6 months. Okay? Pagkatapos po ng 6 months, i-renew, hindi po pala renew. Kumbaga magpapalagdag po ulit kayo ng code. Tapos po, ngayon po, di ba hindi pa naman po ako expired. Ito po para sa kalaman nyo. Hindi pa ako expired. Kumbaga, next year pa ako, 2025 pa ako ma-export. Pero malapit na. Ang nangyari, ganito pala yon. Kumuha ako ngayon ng lisensya, di ba? Kumuha ako. Nagpalagdag ako ng code. Kung baka bilang ng lisensya ko, ganun pa rin, may export pa rin siya kahit kakakuha ko lang. Ito pa yung lisensya ko ngayon, bago. Kahit bagong kuha ko to ngayon, yung bilang ng taong ko, ganun pa rin, continuous pa rin yun. Kung baka next year, may export pa rin to. May expired. Kung baka ilang buwan na lang to, next year, mag-expired na to. Ngayon, itong 6 months, itong bago mag 6 months na naman, kasi magpa-pro ako doon sa A1, mag-exam ulit ako. I-update ko kayo sa sunod kong video. Mag-exam ulit ako for A1 na professional. A1 ko, ipapa-professional ko na. Ngayon, pagka-pro ko nito, magbibilang pa rin to hanggang itong next year. Kumbaga, napadoble-doble ako ngayon. Nag-renew ako ngayon, nagpadagdag ako ng code, bayad ako. Tapos, mag-aantay lang 6 months, bayad din ulit ako. Tapos yung pa rin, itong next year, pa rin ako. Itong 2025 na, pa rin ako, ma-export pa rin lisensya ko. So, ang mangyayari ngayon 2025, magre-renew pa rin ako para makuha ko para maging qualification ako na maging 10 years yung lisensya ko. No? Kung wala akong violation sa LTO. Yun lang po na. Para updated baka kasi yung umasa po tayo na pagka non-professional tayo ngayon tapos nagpadagdag po tayo ng code, professional po makuha natin. Hindi po. Tapos hindi rin po tayo umasa na magiging 10 years na agad. Hindi po. Bibilang pa rin po yun. Pwede kung renew na talaga kayo. Halimbawa expired na kayo, kumuha kayo. Pwede yun. Talagang panibagong bilang na ulit yun. Magiging 10 years siya kung wala kayong violation sa LTO. Kung may violation kayo, yun. I-ano nyo yun, okay? Magiging 5 years yun. 5 years lang, okay? Sana po nakatulong po itong video ko, no? Bali plus nyo na. 500 sa medical. Tapos, meron silang siningil sa akin siguro sa PBC dito siguro. Kasi magiging ID na. Baka 100 dito. Tapos, meron na silang siningil sa akin na ito po, isang bayaran lang to yung for non-professional 100 change qualification to yung tawag. Tapos change DL o mag-add code ka. Code vehicle, mag-add code ka 100 Okay? Tapos fee, replacement fee 225. Sana po kung nagkakamali man ako, paki-correct na lang ako sa comment section. Tapos pala pahabol ko lang po kumbaga magdala po kayo ng TIN number. Okay? Tapos yung lisensya natin, importante yan. Para kasi yan po yung hahanapin doon sa customer service, okay? Tapos ipapasa nyo na po, pati yung TDC nyo, yung PDC nyo po, yung Practical Driver Certificate. Ang dadalhin nyo po, pagkatapos nyo po pagkatapos nyo po mag-PDC doon ako kasi sa Taguig nga ako, sabi ko nga sa inyo, bibigyan po yung certificate. Dapat dala-dala nyo po papunta nyo sa LTO. Dala-dala nyo yung PDC, yung Practical Driver Certificate, tapos yung TIN number na may picture po mas maging nakalamit niya ako kasi hindi siya nakalamin to pagpunta ko ron kung baga nagkaroon ako ng aberya. Ang ginawa ko yung picture ng ng PhilHealth ko, inatas ko doon sa TIN number ko. Tapos magdala po kayo ng pera, okay? Yung pera po, hanggat maaari magdala kayo ng pasobra, mas okay. Kasi ako dala ko po 1,500 lang. So sobra naman yan, pero mas maigi kung magdala kayo ng mas sobra. Magdala kayo ng mga 1.5, okay na rin yun. Sa akin okay sa akin yun kasi yung dala ko Kayo, bahala kayo kung anong gusto nyo, siyempre kakain pa tayo, di ba? Ako, di na ako kumain kasi pag uwi ko, doon na ako kumain sa bahay. Kasi kumain na kasi ako ng alas 10 Pero kayo, nasa inyo yan. Tapos, dadalhin nyo, Practical Driver Certificate. Yung certificate na binigay sa inyo ng pinag-driving school nyo, okay, yung certificate na yun. Tapos yung TIN number, tapos itong lisensya, importante yung lisensya. Tapos yung portal nyo, kailangan activate po yan, naka-activate po yun. Para pag magla-login kayo, huwag nyo makakalimutan yung email nyo sa portal nyo, pati yung password nyo, okay? Pag may problema kayo doon, magtanong kayo sa LTO, sila po magbubukas niyan, okay? I-reset po nila yan. Yun lang po.
So sakaling hindi nyo talaga mabuksan, sila na magre-reset niyan. Mag-process na lang po kayo. Wala pong bayad, libre po yan. Okay? Yan, okay? Yan, ito po yung bago kong lisensya. Kaya po, sana po nakatulong po sa inyong lahat. Tapos ano po, ito po. Ano po kayo, ako kasi, hindi ko lang ako kasi nakapasok kung nakachinelas ako, nakapasok ako ng maids lang ako. Sabi din nila, bawal doon nakachinelas. Pero mas okay na magsuot po ng sapatos tsaka pantalon. Sa LTO, bawal po nakasando, kailangan po naka-t-shirt po tayo. Tapos siyempre magpantalon tayo para mas maganda. Tapos magsapatos na rin tayo para mas okay. Yun na po. Thank you. Magdala na rin po kayo ng ballpen ha. Thank you. Bye-bye sa inyo lahat. Bye-bye. Thank you.